Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Usapan natin ngayon, ito po, no? Si Senator Bato ay willing daw na magpaputol na liig kung mapapatunayan ni Las Cañas na meron pong natama ang kanyang mga paratang kay BP Sara na si BP Sara daw po yung pasimuno ng tukhang sa Davao City nung siya ay mayor. Interview kay Bato ng mga ni Senator Bato ng mga news ng mga media po, no, parang ambush interview po yun. Sabi po ni si Las Cañas ayon po kay Bato, ang dami na pong sinabi niyan sa Senate hearing pa lang nung panahon na presidente pa lang po si De Lima. Hindi na po napagkakatiwalaan si Las Cañas. Yan po yung katotohanan. Hanggang ngayon, etong mga media natin, no, patuloy pa rin po nilang binibigyan ng bigat yung bawat sinasabi. Actually wala pong pumapansin kay Las Cañas eh. Ito pong sinasabi niya ngayon sa ICC, iyon sa mga reklamo niya kay PRRD, wala pong pumapansin. Pero nung nagsalita po si Las Cañas na dinadamay niya si Inday Sara Duterte, bigla po naging topic ng media. Lahat po ng ikasisira ni Sara Duterte, kakagatin po ng media kahit wala pong basehan. Yun po ang nakakatakot eh. Di ba? Si Las Cañas po, sabi nga ni Senator Bato, putya, wala namang akusasyon si BP Sara before. Ano yan, pabago-bago? Matagal na pong mayor si Sara Duterte. Nung mayor siya, vice mayor, hindi po siya kasama sa tukhang. Hindi po siya kasama na mastermind ng tukhang. Ngayon, siya na po ang mastermind ng tukhang sa Davao City. Alam po ni Bato yan, ni Senator Bato, dahil taga dyan po siya at sila po yung sa tukhang talaga. Kaya sabi niya nga, papaputol siya ng liig kung may involvement po si Sara Duterte. Yun po yung problema ng media. Basta anti Sara Duterte. Pang ilang ano niya na po yan. Serye po yan eh. Yung mga naunang serye, hindi po nila pinapansin si Las Cañas. Pero nung sinabi ni Las Cañas na involved si Sara Duterte, biglang bida na sa kanila si Las Cañas. Kaya yun po yung hamon ni Senator Bato. No? Patunayan niya yan. Pag napatunayan niya, magpapaputol ng ulo o ng liig si Senator Bato. Naku, namatay yung aking kodigo penal. Okay. Ito po, bilang patunay po sa sinasabi natin, bakit ako bakit ako biglang may not private? Ano ibig sabihin nito? Pati po napilitan na po magsalita itong si dating Senador Ping Lacson tungkol po rito kay Las Cañas. Pakinggan po natin si dating Senador Lacson. May sinabi po siya tungkol dito kay Las Cañas. Blina kasi ko nito ni Lacson dati. Without any corroborating witness or physical evidence to support his testimony, Arturo Las Cañas, a flip-flopping witness during our Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs public hearings, cannot withstand the standards of a fair trial. Yan po ang sinabi, no? Ito po daw po ay pabali-baliktad, no? Wala pong nagko-corroborate ng kanyang mga sinasabi. Walang ibang witness, wala rin pinapakitang physical evidence. Ito po mula po sa isang dating PNP chief na naging senador, si Senator Ping Lacson, no? Hindi raw po mapagkakatiwalaan bilang witness.
itong Silas Cañas. Kaya dapat itong media, no, sa totoo lang, dapat hindi nyo na pinapatulan yung mga ganyang uri ng witness laban sa mga Duterte. Alam nyo naman na sinisiraan lang yung mga Duterte, patol pa rin kayo ng patol. Yun ang problema natin dito sa ating media talaga, no? In short, walang resibo, wala po talagang, hindi po katiwa-tiwala. Lumabas na rin nga po yung video ng sinabi nila na pinatay daw nila, no? Sabi nito nila Cañas, yung dance instructor. Nagsalita po siya na hindi po totoong ako ay namatay, pinatay. Ito po, buhay na buhay siya. Hindi na po ako nagtataka sa media, pero sana naman, no? Ayus-ayusin nyo. Kaya wala na naniniwala sa inyo. Sa totoo lang, bakit mas pinagtitiwalaan pa yung mga vlogger? Yan. Kasi ganyan. Binabalita nyo pa rin yung mga taong ganyan. Walang mga kredibilidad. Patay na si Matobato. Okay. Punta po tayo dito sa iba pang balita. Ito po. Kasama pala sa... Hindi ko kasi alam talaga laman. Pasensya na. Sabi ko nga, napakalaking pag-aksaya. No? Napakalaking pag-aksaya ng Bagong Pilipinas Rally. Kasi wala po akong makita na bakit kagagastos ng mahigit 20 million pesos para sa isang rally na wala naman pong katuturan. Di ba? Ano po yung katuturan nun? Maliban na lang kung gusto mong ipakita na mas marami yung a-attend sa Quirino Grandstand kaysa dito sa Davao. Pero nalagpasan na po yan. Una, sa mga nanood, pareho, Rappler, tsaka tong Rappler na lang din. Milyon po nanood doon kay Tatay Digong sa Rappler. Dito po, Rappler pa yan. Mas marami pong nanood, no, ng rally na sa Davao kaysa po dyan sa Quirino Grandstand. Ibig sabihin, mas may dating po. Pero tinitiyak ko na hindi po gumastos ng 29 million tong mga taga Davao para mag-conduct ng rally na yan. Tapos ito, putya, biruin mo, yung rental of tech equipment alone. Yung tech equipment para sa sound system, sa mga lightings, 15.9 million na. Isa pala sa sinasabi dyan sa Bagong Pilipinas ay bawal magwaldas. Pero sa totoo lang po, bilang pinuno, no, wala na pong hihigit sa paglilingkod. Pag naglingkod ka sa mamamayan, mamahalin ka, wala pong katumbas yan ng kahit na anong rallying, kahakot-hakot. Huwag niyo sabihin hindi hinakot yung mga yan. Dati po akong government employee, no? Alam ko po yan. Kahit wala pong bayad. Pag inisyuhan po kayo ng, o kayo, pumunta kayo doon. Kasi taga Bulacan ako eh. Lagi po sa amin may Bulacan Day. Lagi. May Malolos Congress, may birthday ni Marcelo del Pilar, birthday ni Glass Oplet. Sineselebrate po sa Bulacan lahat yan eh. Pupuntahin kami sa Malolos. Kaya sanay po ako dyan. Kala niyo po ba na hindi totoo yung hakot-hakot? Kahakot-hakot po yan. Bakit mo naman ako patitigilin, Norberto De Jesus? Tumigil na daw ako. Trabaho ko po to eh. Okay, ulitin ko po ha. Sa lahat po ng ayaw ng mga sinasabi ko, milyon po ang YouTube channel, milyon din po ang TikTok channel, at milyon din po ang Facebook page. Kung ayaw nyo po nung sinasabi ng huwag po kayo magtiyaga, lipat agad. Pero hulaan ko kung bakit kayo nagtsatsaga dito. Wala kayong mahita dun sa wala kayong mahita dun sa pinanunood nyo, no? Bugok ba yung mga vlogger nyo kaya kayo nagtsatsaga dito? Huwag nyo akong pagtyagaan. Pinapahalatahan nyo na bugok yung vlogger na sinusuportahan nyo. Di ba? Wala po. Kung kayo po'y wala nahihita sa akin, labas agad. Usapan natin. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.